Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing. You're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Ayan na naman mga kababayan, no, muling nanginsulto na naman itong si Raffy Tulfo dito po sa witness ngayon ng impeachment trial, no, itong Assistant Chief of Staff ng OVP na si Limbel Ortonio. So hindi po nagustuhan ni Raffy Tulfo yung sagot ni Ortonio mga kababayan, kaya nanginginsulto na naman siya, no, kagaya nung ginawa niya kay Gina Acosta na tinawag niyang stupid, at ngayon ay tanga-tangahan na naman itong tinawag niya dito kay Limbel Ortonio mga kababayan, no. So strike to na po itong si Raffy Tulfo, at malinaw naman yung kanyang sasabi dito na naglulustay mga kababayan. So dito pa lang may judgment na siya na nilustay ng OVP yung confidential funds mga kababayan, sa kabila ng hindi pa po final, no, yung desisyon ng COA patungkol nga dito sa confidential funds, no. Under appeal pa po ang OVP dito, no, mga kababayan, sa COA, at wala pa pong final judgment na talagang nawala yung pera or ginasto or kung saan napunta yung confidential funds mga kababayan. Para dito kay Raffy Tulfo ay meron agad siyang verdict, no, mga kababayan, at malinaw naman talaga i-convict talaga niya dito si VP Sara sa impeachment trial na ito mga kababayan, no. At yun nga, kalaban na po nila ngayon ang mga Duterte, no, itong mga Tulfo, kaya i-convict talaga nila mga kababayan, no, itong si VP Sara Duterte dito sa impeachment trial na ito. At kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi niya dito, no, sa mga witnesses na masasakit mga kababayan, panginginsulto, tila bagay ginawa niyang programa niya itong impeachment trial mga kababayan, no, na pwede niyang sabihin yung gusto niyang sabihin dito, no, mga kababayan. So panoorin pa natin kung ano yung kabuuang kwento, no, or kabuuang eksena dito sa impeachment trial ngayong araw, no. At hindi na po nakatiis yung witness, at sinagot po siya dito, no, na na-offend siya dito sa salita ni Raffy Tulfo na tinawag siyang tanga-tanga at nakakahiya doon sa kanyang school, no, kung saan siya nag-graduate. At wala talagang pakundangan, no, itong si Raffy Tulfo sa pamamahiya dito sa mga tao kapag hindi niya nagustuhan yung sagot mga kababayan. So panoorin pa natin kung ano pang buong eksena dito sa impeachment trial ngayong araw, no, dito sa Senado. Sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo, you should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo ng pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo, kuya? Bata yun ha, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Chica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di na lang kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang.
Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang Deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir. And we still have not received any final reply on this one. What So, I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahama ka ko dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc., kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan? I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi nyo may paliwanag sa akin, I will resign. Period. Alright, so yun po yun mga kababayan, no? Yung pangingonsulto at pamamahiya na naman ni Raffy Tulfo sa isang witness ngayong araw, no? Ng impeachment trial sa pagkatao ni Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, na hindi nagustuhan ni Raffy Tulfo, no? Yung sagot or iba yung sagot na gustong marinig siguro ni Raffy Tulfo mula kay Ortonio, kaya kung ano-ano ng masakit na insulto na naman yung kanyang sinasabi dito mga kababayan. At malinaw naman, no, na talagang i-convict ni Raffy Tulfo nga itong si VP Sara mga kababayan. Hindi pa nga tapos yung trial pero malinaw na yung kanyang mga salita, no, na doon talaga pupunta yan mga kababayan sa conviction sa impeachment, na knowing na hindi pa nga po tapos itong sa COA, no. Under appeal pa po ang OVP dito, no, sa notice of disallowance na inisyu ng COA mga kababayan. Wala pa pong verdict, no. At itong si Raffy Tulfo talaga ay nagmamagaling na naman mga kababayan, no. At iwan ko ba bakit hinahayaan to ganito yung kanyang salita kanina, no, na meron na nga pong judgment na mga kababayan, no. Hindi po siya nasupla dito ni Senator Chis Escudero, no, nang sinabi niya na nilustay na daw ng OVP yung confidential funds mga kababayan, no. So para sa akin ay parang
final judgment na or meron agad siyang conclusion no, dito sa kasong ito mga kababayan, knowing nga na under appeal pa po ito sa COA nga or sa Commission on Audit no mga kababayan. So malinaw naman na si Raffy Tulfo ay kumakalaban na ngayon no sa mga Duterte no, at kung ano man yung kanyang plano sa 2028, although sinasabi niya na hindi daw po siya tatakbo sa mataas na posisyon, pero dito malinaw naman na talagang gusto niyang ma-impeach si VP Sara para hindi na po ito makatakbo sa 2028, at yun naman talaga yung kanilang primary reason no kung bakit gusto nilang ma-impeach si VP Sara, para hindi na po siya makatakbo sa 2028 presidential election no, para mawalan sila ng or mawala yung kailang pader na makakalaban sa 2028 presidential election no, kasi alam naman po natin na talagang consistent no na mas mataas yung survey ratings na nakukuha ni VP Sara sa mga presidential preferences no ng mga survey firms, maliban na lang doon sa Okta na binababa nila yung survey result no kay VP Sara, taliwas doon sa mga nauna ng mga survey ng SWS, ng Pulse Asia, ng Publicos Asia, ng WR numero survey na si VP Sara talaga yung nangunguna no sa pagka-presidente or presidentiable sa 2028. Pero sa Okta ay kabaliktaran yung nangyari mga kababayan. So sinasabi naman ni VP Sara na hindi po siya nagpa-survey, hindi po siya nag-commission ng survey dahil unang-una wala siyang pambayad no dahil mahal nga po magbayad or mag-commission ng survey no. So noon pa yan dinay ni VP Sara na nagbayad siya no, nagpa-survey siya dito sa mga survey firms na ito. So hindi po natin alam kung sino po yung nag-commission no dito sa SWS, sa Pulse Asia, sa Publicos Asia na nangunguna si VP Sara Duterte no, at dito naman sa Okta Research hindi po natin alam kung sino yung nag-commission din or nagbayad no, kasi mga survey firms po ito ay ano po ito, negosyo din po ito mga kababayan no, kailangan mo pong magbayad syempre para sa mga taong mag-conduct ng survey no mga kababayan. So di po natin alam kung sino rin po yung nagbayad ng survey ng Okta Research no, dahil mababa yung nakuha ni VP Sara, mas mataas doon sa kay Leni Robredo no mga kababayan. At balik tayo dito mga kababayan no sa impeachment trial ni VP Sara, kung ano man yung angas dito ni Raffy Tulfo, yung kanyang tapang sa paghalungkat ng confidential funds ng Office of the Vice President, ay kabaliktaran naman mga kababayan no, kung gaano siya kaangas dito, baliktad yung nangyari dito sa flood control corruption na kung saan bahag naman yung kanyang buntot no na usigin at i-criticize yung mga taong may kinalaman dito sa trilyones na nakawan sa flood control corruption mga kababayan. Hindi niya tinutuligsa sila Martin Romualdez, maging yung ang presidente hindi niya po criticize mga kababayan dito sa nangyaring flood control corruption, dito sa budget insertion no na bilyon-bilyon ay hindi na po or wala po akong narinig no, ewan ko lang kung may narinig kayo dito na kinundi na ni Raffy Tulfo itong mga nangyayaring budget insertion, itong trilyones na flood control corruption ay wala po akong nabalitaan. Hindi ko lang alam kung meron kayong narinig na tinuligsa ni Raffy Tulfo no, pero para sa akin ay tahimik po siya dito mga kababayan no, na inaway niya sila Martin Romualdez, sila Saldico dito no, taliwas dito sa kanyang pangangaway, panginginsulto. Dapat ininsulto niya rin or ininsulto niya rin sila Martin Romualdez dito mga kababayan, sila Saldico, yung mga congressman na nag-insert ng bilyon-bilyon at yung mga contractor na mga congressman ay sana ininsulto ni pinahiya ni Raffy Tulfo no, para masabi nating para siya sa lahat no, or hindi po siya one-sided dito mga kabayan. Pero ang lumalabas para sa aking opinion ay one-sided po siya, dito lang po siya tumitira sa kay VP Sara sa confidential funds mga kababayan no. So ito po yung kulay mga kababayan para sa akin no, yung totoong kulay ni Raffy Tulfo dito mga kababayan. At kawawa daw yung mga Pilipino no na biktima ng paglulustay ng pera ng bayan dito sa confidential funds na hindi pa nga po final yan, under appeal pa po yung kaso na yan sa COA mga kabayan. Pero samantalang itong nakawan na trilyones dito sa flood control ay hindi po sinasabi ni Raffy Tulfo na kawawa dito yung taong bayan no, na biktima ng pagnanakaw ng mga kurakot na mga politiko no, kasabwat yung mga opisyalis ng gobyerno. So hindi po sinasabi yan ni Raffy Tulfo dito no, na kawawa tayo dahil ninakawan tayo ng mga kurakot ng mga opisyalis. Dito lang yan sa confidential funds mga kababayan, sinabi ni Raffy Tulfo no. So abangan natin mga kababayan no, kung ano pong mangyayari dito sa karera sa politika ni Raffy Tulfo no, kung makabalik pa po ito siya sa Senado sa 2028 or kung tatakbo siya sa mas mataas na position at kagaya ng Vice President o kaya President. Abangan po natin yan mga kababayan no, kung mananalo kaya siya. Dahil para sa akin malinaw naman na yung
taglay nila mga kababayan or yung kanilang motto na kakampi daw po sila ng inaapi ay hindi naman po totoo. Selective yung kanilang kinakampihan mga kababayan at selective lang din yung kanilang tinitira dito mga kababayan. Yun po yung malinaw dito base sa kanilang mga kilos dito sa Senado mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa muling panginginsulto ni Raffy Tulfo sa witness ng impeachment trial mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.